Hello mga ka-Bright Diamond. Sa araw na ito magbibigay tayo ng kunting reaction tungkol sa video ni Atty. Harry Roque. Mantakin nyo, sinabi daw ni Auntie Claire na fake news si Atty. Roque. Fake news? Naku. Kaya tuloy bumwelta si Atty. Harry Roque at nagsabing sabihan ang lahat ng mga DDS na huwag papalitan si Auntie Claire sapagkat mas lalong bumibilis ang pagbagsak ng approval at trust rating ng presidente. Kaya huwag na nating patagalin, sabay-sabay nating pakinggan at tingnan ang video ni Atty. Harry Roque. Atty. Harry Roque, go! Pasok! Ngayon po, dalawa po pag-uusapan natin ha. Fake news daw ako, sabi ni Auntie Claire, at saka syempre, magkakaroon na kaya ng Santo Papa na Pilipino? Well, simulan natin si Auntie Claire. Auntie Claire, kahit ano pang sabihin ko, hindi po yan makaka-apekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino. Kung maka-apekto man, bahagya lang. Pero ang approval at trust rating po ng ating Pangulo ngayon, ni Marcos Jr., napakababa. Negative 28 at negative 29 ang approval at the trust rating. Saan kayo nakakita na negative ang approval at negative ang trust rating? At napaka super negative pa, negative 28 at negative 29. Ang masasabi ko na lang, Auntie Claire, swerte ka dahil hindi negative 54. Dahil sa Bohol, negative 54 daw ang approval rating ng ating presidente. Nako, promise, isang buwan pa sa susunod na isang buwan, buong Pilipinas, negative 54 na yan. Lalo na magpatuloy ka na maging spokesperson kasi habang nagpapatuloy ka, bumabagsak at approval at trust rating ng iyong principal. Ako naman, hindi ako nagsasabi na meron akong extraordinary powers, pero at least nung ako spokesperson, alam naman natin kung ano naging spoke ng approval at trust rating ng aking presidente, no? So sa akin, I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. I love you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil lalong bumibilis ang pagbagsak ng trust at approval rating ng presidente. Yan. Sa tulong mo, Auntie Claire, mapabilis na sana na magkaroon ng bagong liderato. At kampante po ako sa iyong mga pananalita. Mangyayari ito very soon and we will thank you with all our hearts dahil sa iyo lalong nabubuisit ang mga tao kay Junior. Thank you very much. Alam niyo po, hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating, lalo na kung ganitong katindi ang pagbagsak. Kasi po yung kulob ng sitmura, hindi po yan fake news. Ano ka ba, Auntie Claire? Ang kulob ng sitmura ay pakiramdam. Hindi po yan mensahe na pinaprocess ng utak. Yung kulob po, resulta ng pagkagutom. At ang pagkagutom, hindi po pwedeng maging fake news. Makakaila mo ba, Auntie Claire, na ang self-rated poverty ay 52%, mahigit kalahati, gutom. Sang-ayon sa SWS services survey na yan, ha? Mas partial pa yan kay Marcos, ha? Yung SWS na yan, ang pinagkakatiwalaan ko talaga, PALS. At saka, syempre, alam natin na yung poverty incidence ay pinakamataas mula nung panahon ng COVID. So ano kinalaman ng fake news dyan? Ang sinasabi ba yung kulob ng sitmura ay fake news? Pero sabi ko nga, maraming salamat. Kung napapansin ninyo, hindi na namin kailangang magsalita pa labang kay Marcos Jr. You're doing a great job. DDS, let us thank Auntie Claire. Okay? Anyway, maiba naman tayo ng usapan, no? Abay, kabilang buhay na po ang Santo Papa. At magsisimula na naman ang proseso na pagpili ng bagong Santo Papa. Ang tanong, Pilipino kaya si Archbishop Tagle ang susunod na Santo Papa? Well, alam niyo po ako, napanood ko at nabasa ko yung The Conclave. Ito po yung pelikula na maraming awards na nakuha sa